listening to the radio. Oh, 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 DJs play my favorite songs. Yeah, sing together all day long. Yeah, simula alas 5, samahan nyo kami. Umaga, tanghali, kahit ating gabi. Maghahatid sa'yo ng sayang ibang klase. Dahil sa GV, walang imposible. Sa GV, ikaw number 1. Sa GV, let's have some fun. Buksan mo na ang radyo, tara kwentuhan tayo. 99.9, let's go! Saan man sulok ng Southern Luzon, mabibigyan ng good vibes. Just turn your radio on. Keep on spreading the good vibes. Keep on spreading the good vibes. Keep on spreading the good vibes. Sa GV, 99.9, let's go! Your good vibes. GV 99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes. Live mula sa himpilan ng GV 99.9 FM Batangas. Narito na ang mga balitang umingay sa buong linggo. Mga may init na kaganapang hindi mo dapat palampasin. Mga balitang kinalap at binantayan ng buong puwersa ng GV 99.9 FM Batangas. Balitang hitik sa impormasyon dapat mong malaman ngayong umaga. Narito na ang GV News Express. News Express. News Express. Ang detalye ng mga balita ihahatid ni DJ Joey Boy. GV News Express. GV News Express. GV News Express. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto makalipas ang ikasiyam ng umaga at narito na ang mga balita sa oras na ito. GV News Express. 289 billion pesos sa 2025 budget isiningit sa BICAM ayon yan sa DPWH. GV News Express. Zaldico pinauuwi na sa Pilipinas kasunod ng pagbawi sa travel clearance. GV News Express. Nasa 30,000 na katao inaasahang lalahok sa trillion peso march bukas araw ng linggo ayon sa mga organizers. GV News Express. Nasa 1.3 million pesos na halaga ng shabu na recover sa lalawigan ng Laguna at Quezon. GV News Express. Abogado ng PPA Office binaril patay sa lalawigan ng Palawan. GV News Express. Karagdagang 2,000 pisong allowance para sa mga tanod sa lungsod ng Bacoor, kasado na. GV News Express. Taas sahod sa minimum wage earners sa Calabarzon Region, aprobado na at epektibo simula Oktubre, ayon yan sa DOLE. GV News Express. Mga sisiraing istasyon ng PNR sa Cabuyao City at Santa Rosa City sa Laguna, iniinspeksyon na. GV News Express. Taal Volcano update at update sa bagyong Nando ating alamin. GV News Express. At syempre sa ating GV Price Watch, panibagong taas presyo sa mga produkto ng langis, asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. GV News Express. Sa detalye ng mga balitang yan mga ka-vibes, nas kinumpirma ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon at iba pang mga opisyal ng ahensya na ang insertions o pagsisingit ng pondo sa 2025 national budget ay nangyari mismo sa Bicameral Conference Committee at hindi sa small committee ng Kamara. Sa pagtatanong ni Marikina Representative Miro Kimbo ay inihayag ito ni Dizon at ng iba pang mga opisyal ng DPWH kaugnay ng isinagawang pagsusuri sa kinukwestiyong pondo ng ahensya sa kontrobersiyal na infrastructure projects, kabilang na ang mga ghost at substandard na ang ginamit na materyales na umaabot sa trilyong halaga sa loob ng ilang taon. Kinumpirma naman ni DPWH Undersecretary Ador Canlas at Director Alex Bote na walang alam ang ahensya dito matapos ang deliberasyon sa plenaryo ng Senado at nadiskubre lamang ito sa ipinalabas na General Appropriations Act. GV News Express.
Samantala, si Zaldico mga ka-vibes ay pinauuwi na sa Pilipinas kasunod yan ng pagbawi sa kanyang travel clearance. Formal na ngang binawi ni House Speaker Faustino Boji D. III ang travel clearance ni Ako Bicol Party List Representatives Eli Zaldico at ipinag-utos ang kanyang agarang pagbalik sa Pilipinas para harapin ang aligasyon na may kaugnayan nito sa maanumalyang flood control projects. Sa liham na may petsang September 18, inatasan ni DC Ko na bumalik sa Pilipinas sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang notice. Inaasahan o itatasan si Ko na bumalik at sinabing it is necessary to address the aforementioned matters with urgency. Si Ko mga ka-vibes ay nasa United States para sa medical treatment ayon yan kay House spokesperson and lawyer Princess Abante. GV News Express. Samantala mga ka-vibes, nasa 30,000 katao naman ang inaasahang lalahok sa trillion peso march bukas araw ng linggo. Ayon yan sa mga organizers. Tinastayang nasa 30,000 na katao ang lalahok sa trillion peso march na gaganapin bukas araw ng linggo September 21 sa People's Power Monument ayon sa grupong Tindig Pilipinas. Sinabi ni Kiko Aquino D., co-convener ng Tindig Pilipinas, na nakipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police at iba pang ahensya para matiyak na magiging mapayapa at makabuluhan ang kilos protesta. Gagawin ang kilos protesta sa ika-53 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Dagdag pa ni Aquino D., hindi bibigyan ng pagkakataon ang mga politiko na magsalita sa entablado bagkus itatampok ang mga biktima ng katiwalian sa flood control projects, pati na rin ang testimonya ng mga dating opisyal ng gobyerno gaya ni dating Finance Department Undersecretary Shelo Magno, dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Magpe-perform din ang lokal na banda na Ben and Ben habang may ilang celebrities na hindi muna papangalanan ang inaasahang dadalo. Tiniyak ng organizers na handa ang kanilang water-resistant sound system at may nakahandang ambulansya para sa first aid. Umapila rin sila sa mga dadalo na magdala ng payong, jacket at iba pang kagamitan sakaling umulan. GV News Express. Samantala, sa probinsya ng Laguna at Quezon, 4 na hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na gamot ang naaresto matapos na makumpiskahan ng droga na may kabuuang halaga na 1.3 million pesos sa isinagawang magkahiwalay na bypass operations nitong Huwebes, September 18 sa Calamba, Laguna at General Nakar, Quezon. Ang 4 na sospek ay pawang nasa kustodiya ng pulisya ng Calamba City, Laguna at General Nakar, Quezon hinggil sa kinakaharap na kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kapwa na kilala sa alias na Rolly, Eric, Marcy at Liza at kapwa kabilang din sa drug list ng pulisya na high-value individual at street-level individuals. Sa isinuwiting report sa tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Regional Director ng Police Regional Office 4 Calabarzon, na unang naaresto sa bypass operation ng pinagsanib na puwersa ng General Nakar Police Station Drug Enforcement Team dakong 1:40 ng hapon kung saan nadakip ang sospek na si alias Rolly na itinuturing na high-value individual at alias Eric na kabilang naman sa street-level individual. Na-recover sa kanila ang 7 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na 102.38 grams at may standard drug price na mahigit 696,000 pesos. Samantalang kasunod na inaresto ng Calamba Component City Drug Enforcement Team sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna ang sospek na sina alias Liza at Marcy ng dakong 4:40 ng hapon kung saan ang mga sospek na pawang nasa drug list na high-value individual ay nakuha na naman ng 2 pirasong heat-sealed transparent plastic sachet at naglalaman umano ng illegal na droga na humigit kumulang sa 100 gramo at may standard drug price na halagang 680,000 pesos. Napatid pa sa ulat na ang mga na-recover na illegal na droga sa 2 magkahiwalay na bypass operation sa lungsod ng Calamba, Laguna at General Nakar, Quezon ay may kabuuang halaga na 1.3 million pesos. Ayon kay Police Brigadier General Kenneth Lucas kung saan binigyang diin nito ang kahalagahan ng masusing pagpaplano ng operasyon at pakikipag-ugnayan ng komunidad para sa matagumpay na kampanya laban sa iligal na droga. GV News Express.
Diyan naman sa probinsya ng Palawan, mga ka-vibes, binawian ng buhay ang isang Administrative Division Officer in charge ng Port Management Office Palawan ng Philippine Ports Authority matapos barilin sa harap ng kanyang bahay. Kinilala ang biktima na si Attorney Joshua Abrina na matagal na umano sa serbisyo niya sa ahensya. Batay sa mga pulisya, kakarating lamang ng biktima at ng kanyang pamilya mula sa isang prayer meeting nang binaril ito ng hindi pa nakikilalang sospek. Kaugnay nito, mariin namang kinundina ng Supreme Court, ng PPA at ng Integrated Bar of the Philippines ang pagpaslang sa biktima. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan umano ang mga ahensya sa mga otoridad para sa masusing investigasyon at mapanagot ang mga responsable. TV News Express. Good vibes, balita naman tayo mga ka-vibes dahil karagdagang 2,000 pisong allowance para sa mga tanod sa lungsod ng Bacoor, Cavite ay kasado na. Bilang pagkilala nga sa mga ginagawang hirap at sakripisyo ng mga tanod sa Bacoor City, Cavite para sa pagpapanatili ng kaayusan sa buong lungsod, dinagdagan na ng 2,000 pesos ang kanilang allowance mula sa city government. Inanunsyo ito ng kasalukuyang alkalde ng lungsod na si Mayor Strike Revilla sa isinagawang skill enhancement training para sa mga barangay tanod mula sa iba't ibang barangay. Nakatuon ang naturang pagsasanay sa mga ginagampanan ng mga tanod bilang first line of defense sa komunidad. Gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kaalaman at kasanayan sa pagharap ng mga problema sa barangay. Samantala, pinagpaplanuhan na rin ng pamahalaang panunsod ng Bacoor ang pag-i-issue ng executive order para i-deputize ang mga tanod na makapagbibigay sa kanila ng karagdagang otoridad para makapagbigay sa kanila ng karagdagang otoridad para maipatupad ang mga lokal na ordinansa. TV News Express. Samantala mga ka-vibes, sa taas sahod sa minimum wage earners sa Calabarzon, aprobado na, epektibo yan simula sa Oktubre ayon sa DOLE. Inanunsyo ng Department of Labor and Employment na aprobado na ang taas sahod sa minimum wage earners sa Calabarzon Region. Ito ay sa bisa ng inisyu ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board 4A na Wage Order number IVA-22. Sa ilalim ng wage order, magkakaroon ng aumento na 25 pesos hanggang 100 pesos ang arawang sahod ng mga manggagawa sa agrikultura. 300 hanggang 100 pesos naman ang dagdag para sa mga non-agriculture workers, habang 83 pesos naman para sa mga empleyado na nagtatrabaho sa retail at service establishments na mayroong hindi lalagpas sa 10 empleyado. Sa oras na maipatupad na ito, ang kabuuang arawang sahod sa agriculture sector ay magiging 508 pesos hanggang 525 pesos. Sa non-agriculture sector naman ay 525 hanggang 600 pesos, habang sa retail and service sector naman ay 508 pesos. TV News Express. Sa probinsya naman ng Laguna mga ka-vibes, ini-inspeksyon na ang lahat ng mga gigibain o sisiraing istasyon ng Philippine National Railways sa bahagi ng Cabuyao City at Santa Rosa City, Laguna sa pangunguna ni Department of Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez. Nabatid na isiyasagawa ang demolisyon dito upang mabigyang daan ang itatayong 18 elevated railway stations para sa South Commuter Railway Project na nakatakdang matatapos sa taong 2030 o 2031 na magpapabilis ng biyahe mula Clark hanggang Calamba sa loob ng 2 oras. Samantala, inaasahan din na bago matapos ang taong 2026 ay maiisaayos na ang isinasagawang negosasyon para sa mga right of way. TV News Express. Taal Volcano update naman tayo mga ka-vibes. Nagbuga ng voluminous emission ng makapal na usok at singaw ang main crater ng Taal Volcano sa Batangas na umabot sa 2,400 meters sa nakalipas na 24 oras ayon sa ulat ng PHIVOLCS nitong Biyernes, September 19. Batay sa bulletin, nakapagtala ang bulkan ng average na 3,453 metric tons ng sulfur dioxide kada araw mula pa noong September 15. Noong Miyerkules, umabot lamang sa 900 meters ang plumes mula sa bulkan. At sa pinakahuling obserbasyon, walang naitalang upwelling ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake ng Taal Volcano Island na nasa gitna ng Taal Lake. Wala ring naobserbahang volcanic smog o VOG. Ayon pa sa PHIVOLCS, walang naitalang volcanic earthquake nitong Huwebes maliban sa nagpapatuloy na volcanic tremor simula pa noong September 16. Nananatili mga ka-vibes ang Taal sa alert level 1 na nangangahulugang may abnormal na aktibidad gaya ng pagtaas ng volcanic earthquakes at steam o gas emissions
conditions, biglaang pagsabog mula sa mga bitak o bagong bunganga, pag-init ng hot springs at bahagyang pamamaga ng edifice. Muling ipinaalala ng ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island, pangingisda o pamamangka sa Taal Lake at pagpapalipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. GV News Express. Para naman sa ating weather update, patuloy na lumalawak at lumalakas habang papalapit sa Northern Luzon ang bagyong Nando o Ragasa na inaasahang mabilis pang lalakas sa mga susunod na araw at inaasahang aabot sa Super Typhoon category bago dumaan o tumama sa Babuyan Island sa extreme Northern Luzon sa Lunes, September 22. Patuloy na pinaghahanda ang ating mga kababayan, partikular sa Northern Luzon, na inaasahang direktang maaapektuhan ng bagyo at maging ang iba pang bahagi ng Luzon, partikular na sa kanlurang bahagi kasama ang Metro Manila at Calabarzon Region dahil naman sa palalakasin nitong habagat simula ngayong weekend. Pinag-iingat din ang mga residenteng nasa mga nabanggit na lugar sa mataas na banta ng mga biglaang pagbaha at mga pagguho ng lupa. Sa pinakahuling ulat, namataan ang sentro nito sa layong 780 kilometers silangan ng Kasiguran Aurora base sa 5 AM bulletin ng Pag-asa. Posibleng maabot ng nasabing bagyo ang typhoon category sa susunod na 12 oras at maging super typhoon sa darating na Lunes. At bago sa paglapit nito sa Batanes, Babuyan Island, sa dagdag pa yan ng ahensya. GV News Express. Samantala, price watch naman tayo mga ka-vibes. Panibagong taas presyo ng produktong langis asahan daw sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Base kasi sa pagtaya ng Department of Energy na maaaring tumaas ng hanggang 70 centavos o 70 sentimo kada litro ang gasolina, habang ang diesel ay aabot sa 35 sentimos ang pagtaas sa kada litro at ang kerosene naman ay mayroong pagtaas na 65 sentimos kada litro. Sinabi ni Oil Industry Management Bureau of ng Department of Energy Director na si Rodela Romero na ang sanhi pa rin ng pagtaas ng presyo ng mga produktong langis ay dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, ganun din sa Israel at Gaza. At yan ang mga ka-vibes sa mga balitang dapat niyong malaman ngayong umaga. Ugaliin nakatutok dito lamang sa GV 99.9 para maging GV informed, GV aware at GV updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan. Maaaring balikan ang ating mga balita sa ating official Facebook page. Hanapin lamang ang GV 99.9 FM. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, ang inyong DJ Joey Boy. Dito lamang sa GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV News Express. GV 99.9, your good vibes. Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over